Pwedeng pakituro kung saan dito pinakamalapit or pinakamagandang tambayan sa Tacloban. Absolutely. Tacloban offers a variety of places to chill and relax. Here are a few suggestions for the best hangouts in the city, incorporating images where relevant. For a cozy and casual vibe, cafes. Tacloban has a growing coffee culture, with many cozy cafes perfect for reading a book, working on your laptop, or simply enjoying a cup of joe. Some popular choices include, for a fun night out, Public places, open spaces, and parks. here are some public places with open spaces and parks in Cebu City. Freedom Park. Anong It's Cebu? open Hindi, 24 hours a Tacloban. day. Anong mga public parks ang pwedeng puntahan dito sa Tacloban City? Ang Tacloban City ay may ilang magagandang public parks na maaaring puntahan para mag-relax at mag-enjoy ng sariwang hangin. Narito ang ilan sa MGA ito. Plaza Libertad. Ito ang isa sa MGA pinakasikat na parke sa Tacloban City. Malawak ang espasyo nito at perpekto para sa MGA lakad-lakad, magbabasa o simple MG magpapahinga. Mayroon din IT o MGA benches at MGA na nagbibigay ng ilim. MacArthur Park. Okay. So, ano na tayo, no? Punta tayo ng Plaza Libertad. So, ang Plaza Libertad ay walang ideya kung gaano siya kalayo or kalapit dito sa ating kinatatayuan dito sa may bandang Divine Word Hospital. Hindi ko rin alam kung anong kalye ito dito. Basta kumain tayo sa Chowking, no? So, yun po yung natin ending point or end game. Ending point, na dati is Freedom Park, Tacloban City. Okay, so asan ba tayo dito pag merong mga park pala, apat meron sila. Port Royal Water Park Resort, 10/10 super fun experience. Ito naman ay Tacloban Astrodome Park. Students also practice and dances. RTR Plaza, lots of lovely dovey teenager doing hanky. Okay. Tapos ito naman sa Plaza Libertad pala, hindi pala Freedom Park. Plaza Libertad, Imelda Park. This is the site of the old Capitol building. Okay, sakay tayo. Or sakay ba tayo o lakad na lang? Lapit lang ba? Parang lapit lang, no? Ano sa tingin nyo? So yun sa mga nagsasabi diyan or sa mga nagtataka diyan bakit ako walang ideya sa lugar. Actually, Tacloban City, napuntahan ko na nga ito ulit ulitin ko 2016 dito na ako noon. 10 days yata. And syempre matagal na rin 'yun, like 9 years ago, no? Ang nangyari, hindi ko na alam yung pinaka-location kung saan banda yung kailang park. So, 'yun, Plaza Libertad pa yung Plaza Libertad yung ating tatargetin ngayon. At doon tayo tatambay tayo doon kung anong meron doon. Basta pagkakaalam ko dati yun ay Kapitolyo basta malawak siya na lugar, malawak siya na plaza na park na may mga benches naman sa gilid na pwede tumambay, papahangin. Tapos parang yun dati, may mga nagtitinda rin mga street foods. So yan ang puntahan natin ngayon. Kaya sa mga taga-Tacloban dyan, let me know pa kung meron pa tayong pwedeng puntahan dito sa inyong syudad. Maliban sa park, maliban sa public market, maliban sa Robinsons, no? Paano yan? Ayan ano yung tawag dyan? Potso. Unlimited ba yan dyan? So yun na dito ta sa may Rizal Avenue corner Avenida Veteranos. So time check tayo dito, early as 9:36 ng gabi. Wala nang tao masyado, no? Na siya, tulog na. Wala na mga tindahan, wala na mga shops. Mga tao dito nag-uuwi na, mga estudyante. Yan. So ito yung Tacloban City kapag kagabi, no? Pinaka downtown area nila to dito. So saan ang gimikan dito sa Tacloban City? Kasi kanina pinapahatid ako ng nagpapahatid ako doon sa may tricycle driver. Sana sa yung Capitol Ground or sa may Libertad, Plaza Libertad, Kapitolyo. Ang problema,
maulan, no, maambon. Walang masyadong tao sa lugar, tsaka walang masilungan. Akala ko kasi like Capitol, Park, Plaza Libertad, like merong parang stadium or mga something na pwedeng mga lamesa, gano'n, no, pwedeng upuan na may pagkain. So wala pala. And yun, balik na lang. Tapos sabi ko na lang kay mamang tricycle driver na i-drop niya na lang ako sa may area kung saan pwedeng mga KTV, gano'n, no, mga KTV bar. Wala. Yung KTV bar na kanyang suggested, recommended, VIP, ay sarado na. Parang close, gano'n, no, stop operation. O nga pala, meron akong nakita dito bundok, ibig sabihin tulay. Parang paakyat. Ano yan? Tulay, daan. Tulay ba yan? Flying over. Yan, oh. Rizal Street. Unahan ng Petron. So, anong meron dyan? Okay, so yan lang, no. Bali, lakad natin dito sa hanggang Pantalan. So babaybayan natin itong Rizal Street. Ito yung pinaka Rizal Street nila. Sa bawat city talaga hindi mawawala ang Rizal Street. Talagang present lagi. Rizal Street. Ayun, wala nang mga tao sa lugar. So stop na yung nila dito, yung mga economic activities. No more transactions. So yung mga open na lang dito, yung mga hotel. So dito tayo naka-check-in, sa may dito lang din, Rizal Street. Pero syempre hindi muna tayo uuwi. Tayo muna hindi muna tayo matulog. Ilalakot siya muna tayo dito. Ibig sabihin pala pag nocturnal ka dito sa Tacloban, medyo okay lang din kasi may mga bukas naman na mga 24 hours na mga fast food restaurant kagaya ng Chowking. Meron ba Chowking, Jollibee, McDonald's? So okay lang din na kung magugutom ka naman in the middle of the night, meron kang mabibilhan pagkain. Okay, Roxanne, Barangay 41, Barangay Hall. So dami kong pagod nitong mga nakarang araw kasi nga kakalakad. Tapos meron pa tayong backpack. So medyo sakit sa likod, no. Naghahanap ako ng hilot. So doon sa may Avenida Street, malapit lang sa may Petron. Kaso mahal ang home service. Kaya pasta lang muna. Mahal, like 700 pesos. Mahal ba yun o mura? Ano sa tingin nyo? Di ako sure kung mahal ba yun o mura. Di naman kasi napapahilot Talagang minsanan na talaga ako nakaramdam ng pangangailangan, no. Sobrang sakit talaga ng mga likod natin, braso, batok. Hindi naman ako high blood. Kumbaga yung aking sakit sa muscles natin sa ating likuran, batok na bahagi, gawa nung ngayon, yung daming biyahe, yung antok pinipigilan, o minsan naman nakatulog habang nasa upuan nakatulog, yung mga ganon. Kaya grabe yung muscle stresses natin. Rizal Street pa yun tayo, ha. So ito yung hitsura ng Tacloban City paggabi. Okay lang, peaceful, no, payapa. Sabi nga sa kanta ni Asin, ang gabi ay mapayapa, kung mahal sa buhay ay kapiling. Kay sarap ng buhay lalo na't alam mo. May dito, karaoke. Mayroon namang dito, mga gimikan daw, sabi ng driver kanina. Gaya nito, parang videoke, pero siya, hindi siya VIP. Hindi siya exclusive ng mga room, so parang lahatan na.
So, yun ano, bali Tacloban City. So, hindi ko alam kung sinong mas mayaman kasi kumbaga kung comparison basta ano, one of this day or baka bukas no or sa araw o hindi ko alam kailan. Titingnan natin si Wikipedia at alamin natin no ang ka-description ni highly urbanized city na Tacloban City kung gaano siya kayaman no? Kung nga ito ba ay kasing yaman ni ng ano highly urbanized city sa Pilipinas. Pero I think parang nabasa ko na to minsan, nasilip ko na itong si Tacloban City sa Wikipedia na parang sa lahat yata ng highly urbanized city sa Pilipinas, parang ito yata si Tacloban City ang pinakamaliit ang era and I mean ano, yung pinakamaliit ang assets, value of assets and GDP. No, like mas mayaman pa si Butuan City ng di hamak kumpara kay Tacloban City. And I think si Tagum City parang ano, parang pwedeng ano sila no, pwede silang i-match. Para sa akin nga parang mas ano mas lively no and alive itong economic activities kay Tagum City kasi sa mga taga Tagum diyan or mga taga Davao del Norte or even mga hindi taga Tagum City na laging namamasyal sa Tagum City, di ba? Kahit pa alas 12, kahit alauna na madaling araw, alas 2, buhay na buhay pa rin yung ano, Tagum City. Kasi may mga beer house, ang daming mga gimikan, ang daming mga pagkainan, restaurants, at ang dami rin mga ano no, basta maraming mga ano economic activities ng ano Tagum City. So dito sa Tacloban City, early sa alas 7 pa lang, alas 8, closing down na ng mga establishments and commercials. At gaya nito mga yan, commercial establishments no, sarado na sila. Wala ka nang makikitang mga nag-o-open dito. Maliban sa mga Jollibee, McDonald's. So nightlife, hindi ako sure sa nightlife dito, basta kanina nga pinuntahan natin sana yung ano, yung recommended ni Kuyang driver sa tricycle. Yung problema, closed na daw. Oo. Nung pinuntahan namin, napag-alaman niya na sarado na pala siya. Sarado na pala yung ano, yung beer house na sinabi niya, KTV na VIP. And for good ganun. Hindi dahil sa ano gabi na. Eh syempre, ang KTV pang gabi talaga dapat 'yan eh. And meron naman siyang mga nirecommend na mga KTV, mga beer house, kaso nga lang mga karaoke bar, ang problema nga iisahan lahat no, kumbaga parang maraming tables. Basta ano, public ang style ganun. So gulo-gulo 'yun, nakakatakot yung ganun. Mostly may mga rambulan talaga, awayan na nagaganap sa mga ganyang lugar. Kasi nga inggitan, pagandahan ng boses, 'di ba? So delikado 'yun, no? Hindi siya safe. Naranas ko na 'yan, kaya ayoko na. Kaya kapag ako iinom ngayon, gagimik man, kakaraoke, iyo talaga VIP. Yung walang pakialamanan, no? Walang makikialam sa na ibang lamesa kasi nga solo nyo yung ano, kwarto. So ito na yung hitsura ng ano, Tacloban City sa gabi. So alas 9, mag-alas 10 na. Basta alas 7 pa lang, starting na magsarado yung mga ano nila dito, yung kailang mga commercial establishments. Kahit ito yung night market nila, ito. Kanina maraming mga natitinda diyan, mga street foods, ngayon wala na. Uwian na. So isa yan sa makapagpabagal no ng paglago ng ekonomiya ng isang syudad. I'm talking about highly urbanized city ha, hindi yung medium size lang ng mga component city. So ito ay ano, highly urbanized city. So syempre magi-expect ka talaga dapat na yung ano dito, yung kailangan mga transaction, may mga transactions pa rin dito up to alas 12, alauna, di ba? Pero wala, ito na 'yon. Basta ano, ang bukas na lang dito ganitong oras ay ang ano, McDonald's, Jollibee, Chowking, yung mga 24 hours, 7-Eleven, mga ganon, and hotels. The rest wala na, sarado na. Kahit 7-Eleven wala akong masyadong nakikita sa lugar na 7-Eleven. So ano sa tingin niyo, no? Okay ba? Anyway, hindi pa naman tayo tapos ito magagala sa Tacloban City. Marami pa tayong dapat puntahan. Basta ang mahalaga dito, napuntahan ko na yung ano, nabisita ko na ulit yung kanilang ano, San Juanico Bridge, tsaka yung shipwreck. Diba? Okay na tayo dito. Maraming tingin sa mga nanonood and ako yan mabalik ka sa aking accommodation at nang makapagpahinga na. So pass na muna sa Hilot, mahal pala ng home service.